Magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga taga-subaybay ng aking video na pinopost sa YouTube. Meron tayong pakikinggan kung buhat ni Mayor Vico ng Pasig, tungkol sa isang kasong sinampan niya sa Diskaya. Yung Diskaya yung babae, yung Mayor, kalaban niya. Yung tungkol sa sose. Naalala ko ito, soseng ito. Si Rodante Marcoleta, senador. Ito yung nagpipilit sa Blue Ribbon Committee. Buti pinalitan siya ni Ping Lacson, Kasi ang punteriya niya, nung siya nakaupo sa Blue Ribbon, itong mag-asawang Diskaya, maging state witness sila para malibre sila sa kaso. Ano po? At napalitan pinalitan siya ni Ping Lacson. Nung pinalitan si Escudero, siyempre. So, pilit niya pa rin pinipilit ni Lacson. Nakikibangayan siya. Napapanood po yan sa balita. Pinanonood ko rin. Wala na akong trabaho kasi. Kaya kung di manood na lang ng mga nangyayari sa Senado at Kongreso at sa mga national news, Pinipilit niya maging sila. State witness. Kanya lang sinasabi, magbalik muna ng pera. Yan ay pinaliwanag ng Department of Justice. Kung gusto mo maging state witness, makipagkasundo ka sa gobyerno. Siyempre, yung gobyerno, halimbawa, si Diskaya, kailangan humayo siya sa gusto ng gobyerno. Yung magsuli ka muna. Pinipilit ni Rodante Marcoleta, hindi dapat yun. Wala namang batas na gano'n. Kaya nga pinapaliwanag ang Department of Justice. Kaya nung magkaroon si Marcoleta at saka si Department of Justice, lubog si Marcoleta ya. Lubog, sabi nga ng Department of Justice, gusto mo makipagkasundo ka. Then later on, ang sabi nga ng Diskaya, ay hindi na kami makikipag-cooperate. Yan. So ngayon, dinimanda na po yung Diskaya at nakakulong na sa mga kulungan. Ang daming kaso sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas Si Marcoleta naman, hindi niya ginalang yung sose. Kapag nagkumandidato ka, kailangan idideklara mo yung pangalan at yung halagang pera ng mga tumulong sa'yo. Yan ang sose. Hindi po niya sinunod ang katwiran niya sa kanilang programa sa Mata ng Agila. Kasi isang Iglesia ni Cristo, ay miyembro ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Juan Felix Manalo. Ang sabi niya, nakiusap ang aking mga donor na huwag ko na silang pangalanan. Ang tanong, meron bang batas na ganyan? Ayon sa batas po, yung 98, ang sose, ang nakalagay doon, banggitin ang pangalan, hindi alias full name, at saka yung halagang binigay sa iyo. So, hindi niya nilagay. So, nilabang niya yung sose. Kaya ko naalala ito. Kasi yung sinampa ni Mayor Vico. So, pakinggan po natin yung balita sa DCMF. Patungkol po kay Mayor Vico Soto ng Pasig. Expenditures. Balita mula sa Comelec, Katini Radio Patrol. Steve Ras. Steve! Audit personal na nireklamo ni Mayor Soto sa Comelec Political Finance and Affairs Department. Ang ngayon nakakulong si Sara Diskaya dahil sa hindi tamang pagdeklara ng tamang halaga sa sose nito. Sa complaint affidavit ni Soto, malinaw, anyang may paglabag si Diskaya sa election law dahil sa hindi totoong paggastos sa kampanya sa pagkalkali ng midterm election. Patay sa ebidensya, hindi sinama ni Diskaya sa kanyang sose ang mga naggastos ito dahil sa mga digital advertisements, dahil din ang outdoor political ads o billboards, public meetings at gastos sa rally at mga biyahe nito.
Sana. Hindi nakatotohanan ang kanyang statement of contribution to expenditures ng kanyang sosye. Malinaw na malinaw po yun. Pag binasa niyo po yung sosye niya, nasa humigit kumulang 800,000 pesos lang ang kanyang declared expenditures. Nakita niyo naman lahat kung ano yung ginawa nila ng campaign. Kayo na po ang maghusga kung yun lang talaga ang ginastos nila. Kinumpirma rin ni Soto na nagsampa rin siya ng hiwalay na reklamong perjury sa Pasig City Prosecutor's Office dahil naman sa issue ng iba British citizenship ni Vizcaya o pagsisinungaling na deklara sa certificate of candidacy nito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN. Maraming salamat, Steve Raz. Ayan ano. Dagdag kaso na naman po. Isipin niyo po. Gusto mo sumali sa politika, dapat kumpletuhan mo yung sose mo at saka yung salyan mo. Ganyan ang kayari kay masyadong mabagal si George Garcia ng Comelec eh. Noong pa nila sinasabi yan. Hanggang ngayon wala siyang di malaman. Nako, sa akin personal baka halagay ba naman? Yung usapan ganon. Hindi salitang ganon ba? Kasi ang bagal ng pag-aksyon ng Comelec si George Garcia bilang chairman. Doon pa lang na sinabi niya sa programa nila ni Marcoleta sa Mata ng Agila, radio station ng ng Iglesia ni Cristo. Hindi niya nilagay. Hindi niya sinunod ang batas ng sose. Pinagita nila magkano ang salin niya at pinagita naman yung sose. Hindi po tama eh. Ipinagmamalaki mo isang reliyon kayong kinabibilangan. Sinasabi ng Iglesia ni Cristo, kami mga Kristiyano. Ganun pala eh. Bakit mismo ang Iglesia ni Cristo hindi kinakastigo itong si Marcoleta? Kung sa Diyos kayo, dapat in public kakastigohin nyo ito eh. Kaya nga sabi ng iba, itiwalag na yan. Kasi, pinagmamalaki niya, na miyembro siya ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni yung mga Felix Manalo. Na ngayon, pinangangasiwa ni EBM nila. Na mismong yung sosya na law. Hindi niya sinunod. Ganon din ang nangyari ngayon. Siyempre, si Biko, si Mayor, may ingat yan. Hindi ba sa gumagalaw, kumikilos siya nang hindi siya sure ball. Siyempre, meron naman siyang abogado dyan. Nakita ko nga ang abogadong kasali doon, si Attorney Mac. Si Attorney Mac, bilib din ako dyan. Pinakipaglaban niya kasi pag senior ka na, kasi senior si Attorney Mac eh. Pag bibili ka ng vitamin sa drugstore nung araw, walang diskwento. Walang diskwento. Yun ang pinaglaban ni Attorney Mac at pinalad naman lumusok. Kasi ayaw nila magbigay kasi vitamin daw yan. Hindi ganun. Kaya vitamin yan, kaya gamot yan, basta bumili ka. Dapat yung 30% ng batas, nandun ka na. So, nailusok ni Attorney Mac yan. Kaya saludo po, Attorney Mac. Si Attorney Romulo Macalintal po yan, yes, kung tawagin na Attorney Mac, shortcut siguro yan, palayaw. Ngayon, nakakulong na nga si Vizcaya, yung babae, sila nga mag-asawa, pati yung lalaki sa Senate eh. Kasi nga, sabi ni Pingla, nagsisinungaling ka eh. Ang gusto ni Ping Lacson, bilang Blue Ribbon Committee, magtapat na kayo. Magtapat na kayo. Kaya nga sabi nga ng mga
napapakinggan natin ang mga sa social media. Kaya daw hindi maisulat daw, napabasa lang po sa social media. Kaya hindi maisulat ni Marcoleta, yung donor niya, baka isa sa mga Diskayan donor. Hanggang ngayon, pinipilit niyang maging state witness. Eh, sinabi nga niya, hindi na kami makikipag-kooperasyon. Mas lalo sila napunta sa hindi magandang kalagayan. Ngayon, yung mga district engineer sa Bulacan, ayan, nagsoli sila. Milyon ang pinagsusoli. May sasakyan pa. At nagigiusap sila, maging state witness sila. Parang nag-grant yata. Kaya nagre-reklamo kayo si Bong Revilla na dapat sila makulong. Pero para magiging state witness na sila. Kaya nagre-reklamo silang mag-asawa, si Congressman Lani ng Cavite, ng Bacoor. Isipin nyo. Milyon po sinusuling pera ng mga gusto maging state witness. Pag nag-state witness ka naman, garantisado, wala kang kaso, kaibigan. O total ng buhay natin dito, pag namatay ka, hindi mo naman madadala yung pera mong yan eh. Hindi mo madadala. Kaya, yung mga Diskaya, kinumpis ka na yung mga sasakyan, pinagyayabang. May payong. Ang nakabili naman yung nagtayo ng Stony Gurot sa Baguio. Contractor din pala yun. Pero sabi naman niya, before, contractor ako pero ngayon hindi na, sabi naman niya. Gusto niya kasi delikado eh. Kaya nung nabalita, yung Igorot Isto sa Baguio, siya nakabili noon. Sasakyan na may payong. Alam nyo, napakamahal ng payong na yan. Sabi ni Diskaya, nagustuhan ko kasi may lalagyan siya ng payong. Payong lang! Hindi pa nila nagagamit. Kaibigan, nagpa-interview sila kay Julius, kay Corina. Yung pala, kaya sila nagpa-interview yung garbong-garbo. Lalabas sila ng pagka-mayor. Lalabanan si Mayor Vico Soto. Parang bumabangga sa pader eh. Walang mananalo kay Vico kasi nga, transparent siya, good governance. Lahat pinakikita niya. Anong ikakaso mo doon sa mayor na yon? Kaya sa buong Pilipinas, number 1 na inangahan niya. Walang makakatulad dyan. Lahat bukas. Lahat pinakikita. Maging yung city na pinagagawa niya nung araw, ang dami ng reklamo eh. So nilad niya lahat. Pati yung mga bidding. Kaya ngayon, wala na yung mga maritos. Kaya akala ng Diskaya, kasi nga pala, ayon sa nababasa sa balita, napapakinggan, siya pala ay kamag-anak nitong dating mayor ng Pasig. Yun, tinalo ni Mayor Vico. Kaya pala magarbo ang pasok. Yung magarbo ang pasok, lalo siyang nalagay sa kumunoy. Ginagamit kayo yun. Tapos, hindi ka magre-deklara ng maayos na sose. Pagkatapos, titignan nyo kasi yung pinagkukumpara nyo, salian mo, tsaka yung sose mo eh. Yun ang mahirap, kaibigan. Parang si Marcoleta dyan. Yung kanyang sose at saka salian niya, hindi pareho. Diba, yung salian niya is 50. Salian ha. Halimbawa lang, 50. At yung ginasa niya sa eleksyon, 100. Ang tanong, saan nagmula yung 50? Kasi walang nakalagay pangalan, donation, ay kung sino nag-donate. Wala eh. Kaya, sinasabi lang ni ewan ko, yung huling nabasa ko, kahapon ba?
Sabi ni George Garcia ng COMELEC, may resolusyon na. Pero ang tagal, kaibigan. Dapat forthwith. Pagka ganyan, bakit ka ba maghahati? Sa bunga na nga nila na. Kaya yan po ang sinasabi ng mga Meron. Baka hindi niya may sulat kasi nga baka diskaya. Alam niyo naman ang diskaya. Nabuking sila ni Bato, si Bato mismo. Kaya si Bato nangulo nang inimbestiga sa Senado nang hindi pa nagtatago ang Bato. Sabi niya, inulit niya pa kailan kayo nagsimula? Sinusyon niya talaga na senior ni Diskaya 2016, napaka-nangulo. Panahon ng kanyang puhon na si Digong Duterte. Isipin nyo, nagkamal sila ng maraming pera na galing sa tax ng mga taong bayan. Kaya ako po, taxpayer ako Nagtrabaho po ako at the age of 20 sa government, private. Hindi ako nagtrabaho sa public o sa gobyerno. Private ako nagtrabaho. Buwan-buwan, kinakaltas ako ng bis. Kada isang taon, yung Marso, Abril, filing ng ITR. Ang masakit. Sa isang pagkakataon, nag-file ako ng ITR. Ako para daw ang may utang. Samantalang, buwan-buwan na lang kinakaltas po ang sweldo ko, komisyon ko, minsan yung aking bonus Nakaltasan ng bis. Na dati wala naman. Babayad ako ng SS. Nagbayad ako ng PhilHealth para kung sakali ma-hospital ako na malala, maluba, meron akong PhilHealth. Yang masakit. Sa panahon ni Duterte, ninakaw yung pera ng PhilHealth. Ang pinaka-chief ng PhilHealth ay si Duque. Wala naman nangyari kay Duque. Yung mga pipit lang ang pinakulong. Asan yung pera? Wala na. Pagdating kay Marcos, yan, naging kontrobersya na naman ang PhilHealth. Sabi ng korte, ibalik nyo na lang yung barya. Ewan ko kung binalik na yung bongbong yung mga barya. Ewan. Pera po ng taong bayan yun, inuulog na personal, galing sa sweldo yun Ako, sa sweldo ko, nagbabayad ako. Nang wala na ako sa trabaho, voluntary, nag-uulog ako. Sa SS, ganun din. Nang mawalan ako ng trabaho, voluntary, nag-uulog ako sa SS. Ang masakit nito, nang dumating na tayo sa senior citizen, ewan ko, kung huling cobra ko na lang yun, kasi meron akong contemplation hindi ko malaman yung social pension na yan, ipinasa, abnormal yata yung gumawa ng batas na yan. So, ba naman pati yung mga nagpe-pension sa SS, sa DSIS, kung ano-ano man yan, tibaw. Aba, ayaw nilang isali. Ako, pinalad ako makapasok. Pero hindi ko alam kung sa susunod na ito, ng kubrahan sa June, kung makakakobra pa ako. Gawa ng meron akong pension na maliit lang naman. Kasi noon, mababa lang ang minimum wage. From 1990, magkano lang ang minimum, magkano lang ang hulog namin sa SS. Sa PhilHealth, naalala ko, 100 lang noon quarterly. Sa PhilHealth, tama, PhilHealth. Sa SS, ganun din. Alam nyo, ewan ko, pag gusto mo sana mamulitika, sali ka sa politika, maging bukas ka naman. Hindi. Dinadaya mo pa yung sose. Ito namang COMELEC. Ang tagal.
Ang tagal. Kaya nga nasasabi ng iba baka naman naghihintay ng, alam mo na, sa kasabihan sa bangketa, siyempre, halagay ba naman? Salitang bangketa yan. Kaya lalo na ngayon, maraming buhaya. Sabi nila nung araw, ang mga buhaya nakikita mo lang sa gubat. Ayun, hindi na. Punta ka lang sa Senado, punta ka lang sa Kongreso, dami ng buhaya. Nakabarong pa. Nag-iimbestiga pa. Yung pala, buhaya din sila. Nakakatakot. Sana, sa eleksyon na darating na yan, bumoto naman kayo ng bagong mukha. Itapon nyo ng mga buhaya. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas, mga botanteng katulad ko. Kaya sa susunod na botohan, isa lang. Kailangan mula sa presidente hanggang barangay level. Purihin mo yung kandidato. Purihin mo sila na wala silang sabit. Hindi ako nagsisisi kung si Lenny ang aking binoto nung nakaraan. Natalo siya. Okay lang. At least wala naman akong din. Wala siyang ginawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. At kinilala siya ng COA ng 3 beses na yung pondo ng Vice President nagamit niya sa tama. Alam niyo man siguro, nung nakaraan siya Vice President, wala naman siyang napalagi Duterte. Wala. Pero kagandahan, sabi ng COA, nagamit yung tama yung pera. Yun ang maganda. Kaya pinagmamalaki ko yan. Kahit saan. Talagang tukbukan. Kaya sa susunod, Lenny pa rin ako. Yan. Basta presidency si Lenny ang dadaling ko. Bakit nakakatiyak ako hindi niya nanakawin yung pera ng taong bayan. Sige, hanggang dito na lamang Sana mga butanteng kargaya ko buksan nyo naman ang isip nyo sa kalinisan. Hindi ko mo nabigyan lang kayo ng barya-barya kahit magnanakaw pinagyayabang nyo. Kaya sa social media, puro supalpal yung mga yung bumibara sa akin. Wala. Ano may ilatag nila? Ilatag nila papuntang impyerno, yung kanilang kandidato. Kaya sabi ko, magsama-sama kayo sa impyerno. Bakit? Napapanood naman yan Ano sabi ni Duterte? Huwag kayong mag-alala, hintayin ko kayo sa impyerno. Kasi papalitan ko na si Satanas. Okay tayo. Kaya napapanood sa social media yan. Alam nyo ngayon, bukas na mga social media ngayon. Sige. Hanggang dito na lamang ang ating mga tungkol sa sose. God bless us all, yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Babayo, like and share. God bless you.